Si Emmanuel "Manny the Pidran" Pacquiao ay kilalang-kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan. Ngunit higit pa sa mga titulo at tropeyo, si Pacquiao ay isang simbolo ng determinasyon, pananampalataya at tagumpay laban sa kahirapan. Mula sa pagiging batang mahirap sa Mindanao hanggang sa pagiging pandaigdigang alamat, senador, relihiyosong pinuno at mapagmahal na asawa at ama, tunay na kampyon si Pacquiao sa ring at sa buhay. Ipinanganak si Manny Pacquiao noong 17 ng Disyembre 1978 sa Kibawe, Bukidnon. Lumaki siya sa hirap, minsang nagbenta ng pandesal at yosi sa kalye para makatulong sa pamilya. Dahil sa kagustuhang makatakas sa kahirapan, tumungo siya sa Maynila bilang teenager at doon nagsimulang magboxing. Si Pacquiao ay kinasal kay Jinky Hamora noong 10 ng Mayo 1999. Mayroon silang 5 anak, sina Jimuel, Michael, Mary Divine Grace, Queen Elizabeth at Israel. Ang panganay na si Jimuel ay nagsisimula na ring sumabak sa boxing. Sa personal na aspeto, kilala si Manny bilang taong may matibay na pananampalataya. Mula sa pagiging Katoliko, naging aktibong evangelical Christian siya. Ang kanyang pagbabago ay nagudyok ng mas disiplinadong pamumuhay, pag-iwas sa bisyo at pagbibigay halaga sa pamilya. Nagsimula ang profesional na karera ni Pacquiao noong 22 ng Enero 1995 sa edad na 16. Sa murang edad, ipinakita niya ang pambihirang bilis at lakas bilang southpaw. Pinaghirapan niyang maabot ang bawat panalo, kadalasang kumakain lamang ng saging bago lumaban dahil sa kakulangan sa pera. Noong 4 ng Disyembre 1998, nakuha niya ang unang world title, ang WBC Flyweight title matapos talunin si Chatchay Sasakul ng Thailand. Mula roon, nagsimula ang kanyang pag-akyat sa iba't ibang weight division. Ang karera ni Manny Pacquiao ay puno ng mga makasaysayang laban. Siya lamang ang kauna-unahang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng world title sa 8 magkakaibang weight divisions. Ilan sa kanyang mga pinakatanyag na laban ay ang Oscar de la Hoya noong 2008. Tinalo niya ang Golden Boy at dito nagsimula ang kanyang pagiging global superstar. Si Ricky Hatton noong 2009, knockout sa round 2. Isa sa pinaka-iconic na knockout sa kasaysayan. Si Miguel Cotto noong 2009, nakuha niya ang WBO welterweight title. Si Antonio Margarito noong 2010, nanalo sa super welterweight division. Si Keith Thurman noong 2019, sa edad na 40, naging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan. May kabuuang record si Pacquiao na 62 panalo, 8 talo at 3 tabla. Kabilang ang 39 na knockout victories. Hindi naging madali ang karera ni Pacquiao. Marami rin siyang pinagdaanan. Noong taong 2012, natalo siya kay Timothy Bradley sa isang controversial na split decision. Sa parehong taon, na-knockout siya ni Juan Miguel Marquez, isa sa pinakamasakit na pagkatalo sa kanyang karera. May ilang pahayag tungkol sa relihiyon at moralidad na umani ng batikos, lalo na noong panahon ng kanyang pagiging senador. Nahati rin ang atensyon niya sa pagitan ng boxing at politika, bagay na minsan ikinwestiyon ng publiko. Pumasok si Pacquiao sa politika noong 2010 bilang kongresista ng Sarangani at noong 2016 nahalal siya bilang senador ng Pilipinas. Bilang mambabatas, nagsulong siya ng mga programa para sa mahirap, edukasyon at kabataan. Noong 2022, tumakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas ngunit natalo sa halalan. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang aktibo sa mga gawaing panlipunan sa pamamagitan ng Manny Pacquiao Foundation na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at nasalanta ng sakuna. Matapos ang mga pagsubok sa buhay, mas lalong lumalim ang pananampalataya ni Manny. Madalas siyang nagbabahagi ng biblical verses at itinuturing na ang kanyang tagumpay ay dahil sa biyaya ng Diyos. Itinaguyod din niya ang mga advokasiyang pro-God, pro-country, pro-family. Pagkatapos ng mahigit 4 na taong pagkawala sa professional na boxing, nagpahayag si Pacquiao na babalik sa ring upang labanan si Mario Barrios para sa titulo ng World Boxing Council sa welterweight division. Ang laban ay ginanap noong 19 ng Hulyo 2025 sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas sa Estados Unidos. Si Pacquiao ay 46 na taong gulang sa laban na ito, samantalang ang kalaban niyang si Barrios ay nasa 30 taong gulang lamang. Halos 16 na taong gulang ang agwat. Layunin ni Pacquiao ang maging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan at ibalik ang kanyang ngalan bilang world title winner pagkatapos ng kanyang pagtatapos. Sa simula, si Pacquiao ay nagpapakita ng kanyang klasikong bilis at kombinasyon. Una at ikalawang round ay nag-attack siya, nang agresibo at tila nangunguna sa mga judges. Ngunit habang tumatagal ang laban,
Nakuha ni Barrios ang ritmo niya. Gumamit siya ng mahabang jab, mga body punch at control sa distansya upang pabagalin ang frenzy ni Pacquiao. Sa mga huling rounds, lalo na sa round 10, 11 at 12, si Barrios ang mas nakakontrol ng laban. Ayon sa artikulo, napanalunan niya ang huling 3 rounds sa lahat ng huwarang scorecards. Si Barrios, 120 hits mula sa 658 na suntok. Si Pacquiao, 101 hits mula sa 577 na suntok. Sa power punches, si Pacquiao may 81 landed habang si Barrios ay may 75. Ang laban ay nagtapos sa majority draw. Ayon sa scorecards, 115 to 113 pabor kay Barrios at dalawang 114 to 114, isang draw. Dahil dito, nanatili ang titulo ni Barrios sa WBC welterweight division. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Pacquiao, "I thought I won the fight. It was a close fight. My opponent was very tough." Maraming tagahanga ang nagsabing nagpakita si Pacquiao ng vintage moments at may ginawa pa rin kahit sa edad na 46. Bagaman hindi niya nakuha ang titulo, ito ay isang malakas na pahayag na kahit 46 na taong gulang na siya, kaya pa rin niya makipagsabayan sa mataas na antas. Ngayon, ang tanong ay kung ito ba ang kanyang pamamaalam sa ring o may isa pa siyang laban na balak. May mga ulat na nagpapakita ng posibilidad ng laban sa Enero 2026. Mula sa resulta, malinaw na ang edad at 4 na taong hiatus ay malaki ang epekto. Si Barrios ang may kontrol sa mga huling rounds at nailahad ito sa scorecards. Gayunpaman, mula sa pananaw ng legacy, ipinakita ni Pacquiao ang tapang, determinasyon at kakayahan na bumalik at humarap sa hamon. Matapos ang laban niya kay Mario Barrios, unti-unti nang bumabalik si Manny Pacquiao sa mga gawain sa labas ng boxing. Bagaman sinasabi niyang hindi pa siya tuluyang magre-retiro, mas nakatuon siya ngayon sa pamilya, simbahan, negosyo at pagtulong sa kapwa. Isa sa pinakapinahalagan ngayon ni Pacquiao ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Madalas siyang nagbabahagi ng mga Bible verses, nagpipreach sa mga simbahan at nag-aanyaya ng mga prayer gathering sa General Santos City at iba pang bahagi ng bansa. May mga ulat na nagbabalak siyang magtayo ng mas malaking evangelical church o Pacquiao Ministry na tutulong sa mga kabataan at mahihirap na gustong magbago ng buhay. Sa edad na 46, mas binigyan niya ng oras ang kanyang pamilya. Madalas siyang nakikita nagbabanding sa asawa niyang si Jinky at sinasamahan ng anak niyang si Jimuel na ngayon umaakyat na sa amateur at semi-pro boxing scene sa US. Pagkatapos ng halos 3 dekada ng boxing, matalino rin si Pacquiao sa paggamit ng kanyang kinikita. Ilan sa kanyang mga pinagkakaabalahan sa negosyo ay ang Pacman Sports and Promotion na tumutulong sa mga batang boksingero na makapasok sa profesional na mundo. Sa real estate at construction projects, may mga lupain at proyekto siya sa General Santos City, Sarangani at Metro Manila. Ang Pacquiao Foundation na nagbibigay ng bahay, pagkain at scholarship sa mga kabataang mahihirap. Mga endorsement, kahit semi-retired na, marami pa rin kumpanya ang kumukuha sa kanya bilang brand ambassador dahil sa kanyang imahe ng disiplina at kabutihan. Matapos ang kanyang termino bilang senador noong 2022, hindi na siya muling tumakbo sa 2025 elections. Gayunpaman, aktibo pa rin siya sa mga pampublikong proyekto at tinutulungan ng mga lokal na opisyal sa Sarangani at General Santos. Ayon sa Philippine Star at Reuters, balak niya magkaroon ng isa pang laban sa Enero 2026 bilang kanyang official farewell fight. Sinabi ni Manny Pacquiao na gusto niya magpaalam sa mga fans sa tamang paraan at baka ito raw ay laban sa Pilipinas o Dubai. Ang buhay ni Manny Pacquiao ay hindi lamang tungkol sa boxing. Ito ay kwento ng pag-asa, pananampalataya at determinasyon. Mula sa kahirapan sa Mindanao hanggang sa rurok ng kasikatan, ipinakita niyang walang imposible sa taong may disiplina at pananalig sa Diyos. Si Manny Pacquiao ay hindi lamang alamat ng boxing, siya ay alamat ng buhay Pilipino. Sa bawat suntok na kanyang binitawan, ipinakita niya ang laban ng sambayan ng Pilipino. Matatag, masipag at may pananalig. Ano man ang mangyari sa kanyang huling laban o sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, ang pangalan ni Manny Pacman Pacquiao ay mananatiling bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas at sa buong mundo.